chapter 3, verse 15. Okay? So, okay na yan? So, Happy Lord's Day sa bawat isa. Masaya ba kayo sa umagang ito? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Okay? 1 Timothy chapter, ang sinabi ko? 3 verse 15. Say amen kung nakita na natin. Ay, hindi pa nakita na iba. Say amen kung nakita na natin. Amen. Amen. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabay-sabay natin basahin. No, ready, go. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and crown of the truth. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. At nakaabot kami, Panginoon, ng pangalawa sa huling linggo ng March, Panginoon. Pangalawa sa huli. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. At pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Bless niyo po ang mensahe. Dalangin po namin ang Diyos, mga Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isa, mga kapatid. So dito po sa ating binasa, okay, isa sa encouragement ni Paul dito sa kanya pong anak sa pananampalataya na si Timothy, dito sa verse 15. Okay, buklatin nyo lang yung Biblia nyo, ha. Huwag nyo isara. Buklatin lang para masundan natin. Okay, sinabi dyan, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. The house of God here is what is the house of God? The church. Bahay ng Diyos or bahay sambahan. This is the church, okay? So mga kapatid, ha, ang church, hindi ito yung literal na building. Okay? Di ba ang kaisipan natin dati pag sinabing church, ibig sabihin building. Okay? Pero may tinatawag na church building. Amen? Church building. Pero ang church na meaning sa Biblia is ito ay called out assembly of the scripturally baptized believers at merong hawak na kautusan na nakalagay sa Matthew 28 verse 19 and 20 na go ye into all the world and teach all nations, okay, baptizing them in the name. Uy, ano ba yon? Ilabas mo muna si Derek. Buti walang tinamaan. Ilabas mo muna. O sige, hayaan mo na lang muna dyan. Hayaan mo na lang muna. O sige, dito na. Focus na, focus. Ang Diablo, hindi natutuwa. Makinig. Sige, Manuel, hayaan mo na lang muna. Kinig na, makinig. Naka-live tayo, nakakahiya naman. Makinig, focus kasi ang Diablo, gagawin niya ang lahat para sirain ang pananambahan. Amen? Amen? O sige na, back to Back to pakikinig, ha? O, tama na, Derek, tama na. Ha? Huwag na Huwag na lumingon. Rizal, huwag mo na tignan. Kaya nililungon mo pa eh. Okay? O sige na. Kaya nababanggit kayo, may live po. Diba? O sige. Focus na, focus. Kasi mensahe ng Panginoon to eh. Nakakaano naman, di ba? Ang Diablo, hindi siya natutuwa, ha? Gagawin niya ang lahat para i-distract tayo sa mensahe. Ang maganda kaya yung mensahe. About behavior pa naman. So, about behavior. Di na yung sabi sa Biblia, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So, the house of God here is the church. Amen? So, yung church, mga kapatid, ay ito po yun. Ang church ay grupo ng mga taong ligtas at nabautismuhan namang muli. At nabautismuhan, sorry. Amen? So, ano nga yung church?
grupo ng mga taong ligtas at nabautismuhan na. Kaya kung kayo ay nabautismuhan na, mga kapatid, part ka na ng simbahan. Okay? So, ang pagiging parte ng simbahan ay blessing po yan. Kasi pag pinagpala ng Diyos ang simbahan, kasali tayo. Amen? Kasi ang church, grupo ito ng mga taong ligtas. Okay? So, ang title po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito is Our Behavior as a Children of God. Okay? Ulitin ko, Our Behavior as a Children of God. Okay? Ano ba sa Tagalog doon? Pag sinabing behavior or behave, ano ba sa Tagalog ng behave? Ha? Ha? Mabait. Mabait? No? Pag sinabing behavior, Nawa. pag-uugali. Yan ang behavior. Okay? Pag-uugali. Okay? So, tinignan ko yan sa dictionary. Yan lang ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Ibig sabihin ng behavior is the way we act. Okay? Paano tayo kumilos? Paano tayo magsalita? At paano tayo mag-isip? Okay? Tandaan nyo ang behave na sinasabi, ang behavior, ay hindi lang po yan nakafocus sa taong nakikinig. Okay? Di ba may halimbawa sa school, masasabi nyo ba na ang isang tao ay behave kapag yan ay tahimik at nakikinig? Masasabi nyo ba? Uy, behave yan. Bakit? Kasi ano yan, nakatahimik tapos nakikinig. Okay? Pero alam nyo ba, ang behave na tao ay hindi lang siya nakatingin at nakikinig at tahimik, hindi lang doon nakabase ang behave or behavior. Nakabase din po yan na kung ano yung napakinggan niya, isinasabuhay niya. Amen? Yun ang buong sakop ng behavior. Nakikinig, nakafocus, at nakikita sa pag-uugali. Okay? Kaya nga tignan nyo, pag hindi maganda ang behavior nyo sa loob ng klase, anong naapektuhan? Anong naapektuhan? Number 1 na dyan yung grades. Di ba merong, ano bang grade, ano ba tawag dyan sa paggagraduhan? Behavior? Or good moral? Di ba may mga ganyan pa? Di ba naabutan nyo yung may mga good moral or clearance na kailangan pang ipapirma? Di ba? Nagaganon pa rin kayo ngayon? Pag end of school year, anong ginagawa? Di ba, pinapapirma. Pag pasaway ka, ano gagawin sa'yo ng teacher mo? Hindi pipirmahan, tama? Tapos kung wari, yung teacher mo, hindi na magpapakita sa'yo. Kasi nga, hindi maganda yung behavior or magpakita man, hindi pipirmahan, tama? Kaya ano mangyayari? Kaya minsan, ang teacher tahitahimik lang. Kahit pasaway ka na, tahitahimik lang. Pero hindi mo alam. Pinabawi na pala sa grades mo. Kaya magtataka ka, uy, ang talino ko naman lagi akong perfect sa quiz. Pero bakit ang baba ng grades ko? Yun pala, yung behavior. Amen? Amen ba? Kaya mga kapatid ang behavior, hindi lang yan nakikita kung mataas ang grades mo, matalino ka. Ang behavior na pinapakita ay kailangan yung maayos na pag-uugali. Amen? Kaya tingnan nyo, tinuruan tayo ng Biblia na kailangan tayo ay mag-behave. Okay? Tingnan nyo sa verse 15. And, yung binasa natin kanina, and if I tarry long that thou mayest know, dapat mong malaman. Amen? Kaya nga tignan nyo, sa preaching, pinipreach ko ito about behavior. Kasi sinabi ni Paul, dapat nyong malaman. That thou mayest know. Kailangan mong malaman. Ano yung dapat nating malaman, Pastor? How thou oughtest to behave thyself. Pag sinabing oughtest or ought, ibig sabihin, kailangan mong gawin. Yan ang ibig sabihin ng ought. You need to do. Kailangan mong gawin. Amen? That thou mayest know. Dapat, kailangan nating malaman una, at kailangan nating gawin. Ano yon? How thou oughtest to behave thyself in the house of God. Amen? So, bakit ba natin kailangan mag-behave? Okay? So, paano tayo dapat mag-behave? How to behave ourselves or how to act properly in the house of God. Amen?
Amen? Amen. Ba't tahimik kayo? No? Hindi naman masamang mag-amen. Pwede naman. No? How thou mayest know that thou oughtest to behave thyself in the house of God. Okay, so the question is how to behave ourselves in the house of God. Paano ba tayo mag-behave? Okay, paano ba tayo mag-behave? Hindi ko sinabi na hindi na pwede mag-usap, ha? Pwede naman tayong mag-usap, pero meron lang tayong mga i-consider para masabi natin yung behavior natin sa harapan ng Diyos ay maayos. So number one is how to behave ourselves in the house of God. Number one, we must have the right move. Ano ba yung move? Kung sinabing move, action. Para maging maganda, para magkaroon tayo ng maayos or good behavior sa tahanan ng Diyos. Okay? Ano yung una? Kailangan magkaroon tayo, we must have the right move. Tamang pagkilos or right action. Amen? Amen? So hindi lang naman, yung tamang action, hindi lang naman ito nakadepende sa school or sa ano, mas lalo na sa church. Amen? Kailangan tama yung ating action, ha? Amen? Tama yung ating, right, we must have the right action. Right move. Tamang pagkilos. Amen? Eh lalo na sa preaching. Kaya sa preaching, nandun yung minsan nasisita ko kayo, may mga kailangang sitahin, kailangang ayusin. Because tinuturo natin dito sa church yung good behavior. Amen? Kasi biblical eh. Okay, kaya kayo especially sa inyong mga young people, huwag kayong katulad niya. Diba? Huwag kayong magtampo sa pastor kapag kayo ay nasita. Bakit? Bakit? Kasi alam nyo naman na mali, tama? O katulad niya, ulit. Kaya minsan ang preaching, imbis na puro word of God, minsan puro saway na lang. Kasi may mga nagpapasaway. Diba? Pero tignan nyo kung ang bawat isa ay behave, maganda ang preaching, amen? Mas na di-deliver na maayos ng pastor ang preaching kasi lahat behave. Pero kung may behave, tapos may iba kung ano-ano ginagawa, kaya nadidistract yung pastor, kaya imbis na tuloy-tuloy ang preaching, maninita pa ang pastor. Amen? So, kumbaga dagdag dagdag pagod sa pastor. Amen? Kaya para maging maayos yung ating behavior sa loob ng church, magkaroon tayo ng, Ano number one? We must have the right action or the right move. Tamang pagkilos. O paano ang pagkilos nyo tuwing preaching? Kailangan nakikinig. May usap. Laging nakikinig. No. Amen? Amen. Pag sa school, yari na kayo sa ano nyo nun. Yari na sa behavior. Tama? Kailangan maayos yung tamang pagkilos. Amen? Kasi pag may nagdaldalan at may maling kilos, naapektuhan ang bawat isa. O, di ba? Pag may kumilos na hindi maganda, yung mata, imbis na kay pastor, lahat nakatingin na kung saan. O, di ba? Kaya kailangan talaga yung good behavior natin sa loob ng simbahan. Wala tayo sa wala tayo sa palengke. Wala rin tayo sa mall. Nasa church tayo. Amen? Amen. Kung sa school, kaya nyo magdaldalan, dito hindi pwede. Amen? Lalo na kung Word of God na ang pinag-usapan. Because the Word of God, this is our final authority. Ito yung pinakamataas sa lahat, mga kapatid. Amen? Ito ang pinakamataas sa lahat. Okay? Na pag ito na ang pinag-uusapan, we need to behave ourselves. Amen? Behave ourselves in the house of God. So, paano tayo mag-behave? Magkaroon tayo ng tamang pagkilos. Amen? Right move, right action. Letter A, towards the brethren. Tamang pagkilos sa bawat kapatiran. Amen?
Pastor, paano ba yung tamang pagkilos sa mga kapatiran? Halimbawa, after ng service or bago mag-service, ano gagawa? May kamayan tayo. Amen? Tamang pagkilos yan. Amen ba? Amen. Kakamayan ng bawat isa. No? Si Leo, kakamayan. Si ano. Yan yung tamang pag-action, tama? Pero yung, paano yung maling action, Pastor? Bawa, kamayan na, kamay. Nung napunta na kay Reverie, ayoko dyan. Galit ako dyan. Nag-iiwasan. That's not right move. That's not right action. Amen? And that's not good behavior. Hindi tamang behavior yun na may iniiwasan sa loob ng simbahan. Kailangan tayo mga kapatid, walang iwasan. Amen? Bawat isa, we're friends, we're the children of God, iisa lang tayo. Okay? Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, din pag-usapan. Hindi yung mag-iiwasan sa loob ng simbahan. Di ba? Mag-iisnaban sa loob ng simbahan. That's not good behavior. Amen? Hindi tamang behavior yun. Kaya dapat, para maging maaganda ang ating behavior sa loob ng simbahan, magkaroon tayo ng tamang pagkilos. Tamang pagkilos sa mga kapatiran. Amen? Kamayin natin ang bawat isa. Tapos mga bisita natin, kumustahin natin. Kumusta ka? Masaya kami na nakarating kayo. Di ba? Masaya ba kayo na may mga bisita tayo? O, di ba? Eh, ang mga bisita pa naman natin, nakatingin sa atin. O, paano pag may bad behavior tayo? Makita nila yan. Ay, ganyan pala sa church nila. Hindi na nga ako babalik. Mas okay pa dun sa ano namin, simbahan ko dati. Bakit naging ganon? Because of bad behavior. Amen? Kaya kailangan maayos sa mga kapatiran. Ano pa? Good behavior, right action towards the brethren. Okay? Right action towards the preachings. Oh. Ano ba yung tamang pag-action pagdating sa mga preachings? Yan, tama yung ginagawa nyo, nakikinig. Focus. Ay kinig. Amen? Amen. Towards the preachings. Tapos, hindi lang makikinig. Isa sa buhay kung ano yung napakinggan. Amen? Yun ang tunay na behavior. Good behavior. Isinasa buhay kung ano yung natutunan. Amen? Towards the preaching. Okay? At hindi lang pagkilos, pati yung kaisipan. No? Kasi maraming Kristiyano na masasabi mo na, ay, maganda ang behavior niyan. Bakit? Kasi nakikinig sa preaching. Pero, kung ang isip mo ay kumukontra sa preaching, that's not good behavior. Amen? Halimbawa, nakikinig ka. Pero ang isip mo, hindi naman totoo yan, sinasabi ni Pastor. Hindi naman totoo yan. Sabi ni Pastor, masisira yung buhay namin pag nag-girlfriend agad. Hindi totoo yan. Hindi ko nga gagawin yan. Kinukontra yung isip. Kinukontra sa isip. Sabi ni Pastor, magpaalam pag manligaw. Magpaalam pag may nanliligaw. Hindi ko gagawin yan. No? Bagamat nakikinig ka, pero yung isip mo kumukontra. Nasubukan nyo na yon? Nakaranas na kayo ng gano'n, na nakikinig kayo, pero ang isip kumukontra. Mga kapatid, as long as na yan ay nasa salita ng Diyos, never natin kontrahin. Amen? Kasi hindi ang pastor ang kinukontra natin. Ang salita ng Diyos. At ang Diyos mismo ang kinukontra natin. Bawa, tithes and offering. Ay, tithes? Pag nagbalik ako ng tithes, pagpapalain ako ng Diyos, hindi naman totoo yan. Lalo nga akong naghirap. O di ba, kinukontra. Amen? Meron naman iba, pag binasa ang Biblia ng day and night, karoon daw ng good success, hindi totoo yan. Kontra lagi. Kontra. Never natin kontrahin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Because that's not good behavior and that's a bad action. Amen? Maling pagkilos yan. Kaya dapat, natin, tamang pagkilos. Amen?
Tamang pagkilos. Kahit simula bata hanggang matanda dito, tamang pagkilos. Amen? Eh yung mga bata natin, ayan o. Dem. Hi. Sabi ng Biblia, train up a child. No? Pero yung mga ganyan, no? Pag sila ay mag-ingay, may portion or may percentage na maunawaan natin siya. Bata amen? Pero kung malalaki na tapos ginagaya yung bata, no, hindi na natin maunawaan yun. Tama? Ibang usapan na yun. Tama? Ano tawag sa taong matanda na pero bata ang isip? Isip bata. Oo, yan. Diba? Kaya mga kapatid, no, yung ating behavior. Kaya lalo na sa inyo mga young people, mga kabataan, sabi ng Biblia, train up a child. Ha? Dito sa church natin. Hindi kayo dito sa church natin, hanggat maaring kayang tabasin ang hindi magandang ugali, talagang tinatanggal. Amen? True preaching sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Una, nakakapagod nga naman kung isa-isahin ko kayo. Pero pag preaching, lahat na yan. Amen? And then sa preaching, walang personalan. Ha? Baka mamaya isipin nyo, pastor, may personal. Wala tayong personalan dito. Hanggat yan ay nasa salita ng Diyos, may basihan tayo sa salita ng Diyos, and then, tanggapin natin. Amen? Amen. Sabi nga trabaho lang, walang? Trabaho lang, walang? Personalan. Trabaho lang talaga para sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya tayo mga kapatid, we must have the right action. Tamang action lang. Ha? Sa Word of God, paano yung action natin sa salita ng Diyos, sa mga tao ng Diyos, sa church. Okay? Amen? Amen. Right behavior, mga kapatid. Kaya sinabi dyan, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. House of God pala ito. And then, hindi lang house of God, the church of the living God. Buhay ang Diyos natin. Amen? Living God. Kaya dapat talagang merong kaayusan. Maayos, lalo na yung ating pag-uugali. Okay? Amen? Amen. Kaya, we must have the right move. Tamang action, tamang pagkilos sa loob ng simbahan. Amen? Amen? Amen. And then last, we must have the right motive. Okay. Ano ba sa Tagalog ng motive? Ha? Tamang motibo. Okay, bakit ka nandito sa church? O kayo mga young people, bakit kayo nandito sa church? Kasi nandun yung crush ko. Ganun ba yun? Ha? Ha? Tandaan nyo, mga young people, makinig. Tingnan nyo pag iba ang motibo nyo sa pagpunta nyo sa church, sinisigurado ko sa inyo, mawawala kayo sa simbahan. Amen? Amen. Ulitin ko mga young people, tingin sa akin. Look at me. Diba? Ulitin ko kapag mali ang motibo nyo kung bakit kayo nasa church, unahan ko na kayo. Ilang buwan lang mawawala kayo sa simbahan. Amen? Amen. Totoo ba yan, Pastor? Yes, totoo yan. Marami na kaming young people nakitang ganyan. Nung yung crush niya nag-backslide, hindi na rin siya nagsimba. Bakit? Wala na yung crush niya dun Ha? Wala na yung girlfriend niya dun Wala na yung boyfriend, hindi na rin nagsimba. Tapos, mag-uusap pa yan sa chat. Magsisimba ka ba? Ay, hindi kasi may sakit ako. Di hindi rin ako magsisimba. Di ba? Tapos, sasabihin mo, magsisimba ka ba? Oo. Sige, magsisimba din ako.
Kita nyo no? Wrong motive. Ang tawag dyan ay wrong motive. Amen? Amen. Amen? Kaya kayo especially sa inyo mga young people, ayus-ayusin nyo yung motibo nyo. Ha? Kasi ako na mismo magsasabi sa inyo, pag mali yan, hindi talaga kayo magtatagal dito sa simbahan. Amen? Amen. Lalo na pagdating sa mga relasyon na patago. Hindi pwede dito sa simbahan yan. Pero kung ipipilit mo, hanap ka na lang ng ibang simbahan na pwede mong pasunurin yung pastor. Amen? Amen. Pero hanggat ako yung pastor dito at nandito kayo, then you follow me as I follow Christ. Amen? Amen. Pero kung, hindi, ito pa rin yung gusto ko. Itatago namin to kay pastor. Maghanap ka na lang ng ibang simbahan. At tandaan nyo, walang sekretong hindi nabubunyag. Amen? Amen. Kahit sabihin mo, tumagal yan ng 1 taon o 2 taon, still, walang sekretong hindi mabubunyag. No? Amen? Lahat ng sekreto na mabubunyag. Kaya mga young people, bago pa lang tayo dito sa misyon, ayoko na tumagal ang misyon na yung tipong hirap mag-grow kasi may mga nagtatago ng kasalanan. Amen? Parang sa katawan yan eh. Diba? Sa katawan. Kapag merong sakit ang katawan, nahihirapan kumilos ang katawan. Amen? Amen? Kaya ano ginagawa ng iba? Diba? Yung iba, inooperahan. Tinatanggal yung dapat tanggalin. Kasi pag hindi tinanggal, halimbawa may bukol, kailangan tanggalin. Kasi pag hindi tinanggal, maapektuhan ang buong katawan. Amen? So, ganun din yan dito sa church. Kailangan talaga ng operasyon. Paano ang operasyon, Pastor? Ito nga, every preaching is an operation. Bawat preachings. Kaya pag tinamaan tayo sa preaching, yun, operasyon na yun. Ibig sabihin, merong gusto ang Diyos na tanggalin sa buhay mo para mag-grow ka spiritually. Amen? Amen ba? Amen? Amen. Kaya mga kapatid, at kung sino ang hindi napapakinabangan sa simbahan, mostly, yun ang inaalis ng Panginoon. Kaya kailangan tama ang motibo Amen ba? Amen. Amen? Lalo na kayo mga young people, laging tama. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na, kumusta ang motibo ko ngayon? Tama pa kaya ito? O baka naman mali na. Baka naman naglilingkod ako. Pupunta ako sa church, hindi na dahil sa Diyos. Baka naman dahil sa tao na lang. Di ba? Kasi pag tao lang, naku, yari. Amen? Amen. Dapat Diyos lagi. Amen? Pupunta ako sa church kasi mahal ko ang Diyos. Amen? Amen. Mahal ko ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Okay? Amen? Amen. Lagi niyong isipin yung 4 priorities in life. What's number 1? Fear God. Pangalawa? Finish your studies. Pangatlo? Find a job. And pangapat? Find a mate. Pag sinunod nyo yan, magkakasundo tayo dyan. Okay tayo dyan. Pero pag nirumble nyo yan, bilang pastor, malulungkot ako dyan pag nirumble nyo. Amen? Huwag i-rumble Habang nag-aaral, you finish your studies. Baka naman habang nag-aaral, find a mate agad. Wala. Pag nirumble nyo, siguradong sira yan. Pag nag-finish your studies at nag-find a mate ka na agad, ibig sabihin, hindi mo na inuna yung fear of God. Diba? Hindi mo na inuna yung fear of God. Kasi, lumabag ka na Diba? Kaya pag may unang takot ka sa Diyos, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Amen? Pag nakatapos na ka na ng pag-aaral, syempre, you find a job at makakahanap ka ng trabaho na maayos at mas masusuportahan mo na maayos ang pamilya mo kasi nakatapos ka ng pag-aaral. Amen? And then, hindi ka na mahirapan sa find a mate. Okay?
Kaya ang find a mate, hindi yan minamadali, ha? Amen? Aral muna. Sipag, aral, magsikap, isipin ang magulang, isipin ang pamilya, isipin ang church. Amen? Huwag pairalin ang puso, ha? Laging sinasabi, ang puso ang pinakamandaraya na parte sa katawan ng tao. Di ba? Di ba? Sinabi niya sa Jeremiah, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Who can know it? Sabi ni Jeremiah yun. Kaya ang puso natin mandaraya, ha? Sabi ng kanta, kapag tumibok ang puso, ano sabi doon? Wala ka nang magagawa, kundi, ano sabi? Kundi, sundin ito. Mali yung kantang yun. Tama? Hindi porket tumibok ang puso mo, ay ganito. Susundin mo na agad. Ha? Amen? Amen. Amen ba? Amen ba? Amen. Kaya mas okay na yung ganito. Tapatan tayo bilang pastor nyo. Kaysa naman balang araw, magulat na lang ako. Masira na yung buhay mo. Nangyayari ba yan, pastor? Yes. Nangyayari yan. Sa ibang simbahan, may nangyayari na tinago nila yung relasyon hanggang sa hindi na nila matago-tago. Bakit? Malaki na ang tiyan ng babae. Tisbon na pala. Alam mo yung tisbon? Tisbon. Buntis na ba? Parang nakakatawa, pero totoo yan. Diba? Sabi ng Diyos, pag tinago mo yung kasalanan mo, ihahayag ko yan sa lahat ng tao. Ganun. Di ba si David, nung siya ay nagkasala kay Bathsheba, tama? Ano nangyari? Tinago yun ni David. Pero sabi ng Diyos, yung tinago mong kasalanan, ihahayag ko yan sa buong Israel. O tignan mo, hanggang ngayon, alam natin yung kasalanan ni David. Bakit? Sabi ng Biblia, walang sikretong hindi nabubunyag. Amen? Kaya huwag tayong magtago, especially huwag tayong mag-alaga ng kasalanan. Huwag tayong magtago ng kasalanan. Huwag tayong magkaroon ng maling relasyon. Huwag tayong magkaroon ng patagong relasyon. Kasi, pag pinilit mong itago yan, ang Diyos ang maghahayag niyan. Sabi nga nila walang usok na hindi, ano yun? Natatago ba yan? Di ba may usok? Subukan mong hawakan yung usok. Ano mangyari? Pag tinignan mo yung kamay mo, lumalabas yan. So, ganyan ang sikreto. Walang sikretong hindi nabubunyag. Amen? Kaya kailangan tama ang motibo. Bakit ba ako na sa church? It must be a right motive. Kasi pag tama ang motibo mo, mga kapatid, magtatagal ka sa simbahan. Amen? Kahit maraming pagsubok, kahit na irang rebuke na ni pastor ang marinig mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananatili ka dyan. Bakit? Tama ang motibo. Amen? Amen. Kaya ganun dapat. Kaya, paano maging maayos yung behavior natin sa church? What's number one? We must have the right action or move. Amen? And then pangalawa, we must have the right motive. Dalawa yan, di ba? Move and motive. Kaya pag ginawa mo natin yan, magiging maayos yung behavior natin. Ha? Amen. Kaya ako mga anak, mga kapatid, ang behavior natin ay hindi lang dito sa church, pati sa labas. Kaya ayusin natin, ha? Amen? Amen. Lalo na sa camp. Sa camp, ha? Hanggat kaya natin itago yung pangit na pag-uugali natin, itago. No. Nakakahiya naman sa mga bisita natin. Lang good behavior. Pag dumating si pastor, ano gagawin? Pag dumating si pastor, ano gagawin? Mag-bless, ha? Baka naman pagdating ng pastor, kanya-kanyang tago. O, di ba? Nangyayari ba yun, pastor? O, nangyayari yan. Ha? May mga napapansin akong young people, pag dumating na si pastor natin sa Bulacan, imbis na makipagkamay, kanya-kanyang tago. O, ganun. Amen? Ang tawag dyan is unethical. Hindi man maganda yun na tataguan natin yung bisita natin. Amen? Amen. Gusto ko,
Maging masaya kumamay ha. Yung kamay na parang sundalo. No? Magandang umaga po. No, mga ganun, amen? Amen ba, amen? Amen? Magandang umaga po sa inyo. So, ano nyo yan ha? Gawin nyo yan ha, amen? Sa camp, pag makita nyo yung pastor natin, kabayan nyo, mag-bless kayo. Magandang umaga po, pastor. Amen? Amen. Tapos, sunod, yung asawa ng pastor natin. Magandang umaga po, ma'am. Amen? Tapos, yung mga miyembro. Ha? At sila, ganun din naman sila sa atin. Amen? Amen. Ganun din naman sila sa atin. Tingnan nyo, ang sarap ng fellowship. 3 days yan, ha? 3 days yan. Magiging maayos at maganda yung fellowship natin yan. Basta gusto ko, involve lagi ha, involve. Hindi lang sa sport involve ha. Baka mamaya tapos na yung, ano ba yung sport na paborito nyo? Bawa, tapos na yung volleyball. Ay, win ako. Tapos na yung volleyball. Bukas na lang ulit. Hindi ganun ha. Kailangan atilan natin ang preaching. Amen? Yung ibang mga activities, maraming games dyan. Pero, ang pinakamahalaga dyan mga kapatid, is yung preaching talaga. Kung sakali man, makinig ha, kung sakali man na meron kayong hindi maatinan, halimbawa, hindi kayo maka-attend sa sports or sa ibang activities, then it's okay. Pero ang pinaka-prayer ko na nawa lahat kayong maka-attend sa preaching. Amen? Amen. Amen? Okay lang kung sa iba. Pero ang pinaka-ano ko, nawa lahat maka-attend. Okay, lahat. Kasi fellowship natin yan eh. Fellowship natin yan. Okay? O, sige, hanggang doon na lamang ang mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Time natin tumayo. Tayo mananalangin. After ito, meeting lang tayo ng konti, ha? Para sa ating camp. Let us pray, ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe. Nawa ito ay mangusap at may sa puso ng bawat kapatiran. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, gusto ko mag-pray tayo. Okay na yung live. Let us pray, everyone.